Tayong lahat ay magsitayo muli sa oras na ito. Tayo ay tutungo sa salita ng Panginoon. Nais kong basahin ang John chapter 6, verse 44. Isang verse lang sa chapter 6. Sabi sa verse 44, sabi ng ating Panginoon, "No man can come to me except the Father which has sent me draw him, and I will raise him up at the last day." Sa Tagalog, walang taong makakalapit sa akin maliban nang ang amang nagsugo sa akin ang sa kanya'y magdala sa akin at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ang Diyos ang magpala sa kanyang mga salita, sabihin natin amen. Amen and amen. You may be seated, mga kapatid. So sa gabing ito ay nais ko pong magtalakay. Di ko po alam kung ito'y magiging mahaba o magiging series. Dadahan-dahanin ko para mas maintindihan natin at tulungan nawa tayo ng ating Panginoon na makuha ang mensahe na nais niyang ibahagi sa atin, mga kapatid. So yung topic natin ay may pamagat po na The Mystery of God's Election and Predestination. So ito po ay malawak na usapin. Ito ay kontrobersyal na usapin. Pag pinag-usapan po ang election, ang predestination, ito po ay kontrobersyal. Dati pa po, sa panahon pa bago ang Reformation, sa panahon nila Calvin, John Calvin, at sa panahon ng Reformation, ay matunog po ito at mainit na pinagdidiskusyonan, dinidiscuss, sapagkat may dalawang uri ng pagtanaw, may dalawang malaking grupo, dalawang magkaibang doktrina na may kinalaman sa pagpili ng Diyos at sa tinatawag na pagtatalaga, paunang pagtatalaga. Ang isa ay walang kinalaman ng tao sa pagpili at pagtatalaga ng Panginoon sa kung ano ang magiging kalagayan ng tao. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay pinili siya na walang anumang kinalaman ang desisyon, ang tinatawag na will ng tao, o kaya ay mga pagpili niya. At ang isa naman ay ang Diyos ang nag-initiate, sinimulan ng Panginoon, siya ang nagtalaga, pero may kinalaman ng tao sa magiging pagpili niya. So yan po yung dalawang kontrobersyal na doktrina, pero tayo ay balanse lamang. At ito po ay inayos ng propeta sa atin. So dalawang kilala yan, ang tawag dyan ay Arminianism at Calvinism, mga kapatid. Pwede nyo pong i-search yan para sa mas malawak na mga pag-aaral. So dalawang doktrina yan na nasa dalawang grupo, which is ang Arminianism at ang Calvinism. Pero tayo ay, kung ano sinasabi ng Scripture sa tulong ng Panginoon at ng kanyang propetang ipinadala sa atin, ay tingnan natin ito muli. Bagamat malimit na natin itong pag-aralan, pero dinala ako ng Panginoon sa paksang ito sa ilang mga pagbubulay sa buhay ng tao, sa buhay natin, mga mahal kong kapatid. Binulay ko yung topic ni Brother Kelvin nung nakaraang Sunday. Yung ipinangaral niya ay pinangaral na rin ng propeta at halos doon niya kinuha ang kanyang mensahe. Yung total deliverance, at kung hihimayin ninyo, kung bubulayin ninyo, mga mahal kong kapatid, halos yun na rin naman po yung itinuturo at pinapangaral natin. Pero magandang bagay po yon. So, ibig sabihin, may gift si Brother Kelvin ng ganong gifts na makikita natin sa ilang mga ministro, mostly sa mga missionaries, sa mga bansang Africa, Amerika. May mga paraan sila na ginagawa, pero hindi po tayo doon nakarelay lamang. Yung altar calling na nangyari, yung pagpipray na ginawa natin, ay pwede tayong maging malaya sa ilang mga bagay na pinagdaraanan natin. At
Pwede ito magbigay ng pag-asa sa atin, ng comfort, ng kagalakan. Pero sa aking pagbubulay at sa pagpatuloy na pagdinilay-nilay sa salita ng Panginoon at sa propeta, sa mensaheng meron tayo, kung merong total na magaganap na paglaya, mga mahal kong kapatid, mababasa nyo yan sa message ng prophet, merong tinatawag na the complete and ultimate deliverance. At yan ay sa panahon na maranasan natin ng adoption. Ibig sabihin, ang paglaya ay continuous ito sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Paglaya sa mga trials, paglaya sa mga kahinaan, paglaya sa karamdaman, paglaya sa finances problem, relationship problem, at napakarami pa. At yan ay continuous. Pero ang hangganan niyan, ang kakumplituhan niyan, hallelujah, ay sa panahon na wala na tayo sa katawang ito. Sapagkat kung merong isang umaalipin sa atin, mga mahal kong kapatid, ay ang katawang ito mismo. This body. Hanggat andito tayo sa katawang ito, sabi pa ng propeta, nandiyan yung tinatawag na sticky nature. Gusto man natin gawin ang kalooban ng Panginoon, masunod, pero limitado tayo dahil sa katawang ito. Pero ang katawang ito ay patuloy na inihahanda ng Panginoon at tinutulungan tayo para sa pagbabago, mga kapatid. So, ang pinakasusi pa rin ng ultimate and complete deliverance ay ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang kapuspusan nito at yung tinatawag na adoption, mga mahal kong kapatid. So, sa gabing ito, kung mapapansin nyo yung binasa natin sa verse 44, ito ay may kinalaman sa pagpili at paunang kaalaman, paunang pagtatalaga ng Panginoong Diyos. Sabi dito, walang taong makakalapit sa akin. So itong sa akin na ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Wala daw makakalapit sa Kanya, maliban ng ang amang nagsugo sa Kanya, ang magdadala sa Panginoon. Kung hindi ang Ama ang nagtalaga, kung hindi ang Ama ang nagpasya, mga mahal kong kapatid, walang sino mang makakalapit sa Panginoong Hesukristo. Ang magkakaroon lamang ng relasyon sa Panginoon, ang makakalapit lamang sa Panginoon, ang magkakaroon lamang ng buhay na pag-asa, dahil sa Panginoong Hesukristo ay mga taong itinalaga ng Ama. Pinili na ng Ama, pinagdesisyonan na ng Ama na ang taong ito ay isang araw sa kasaysayan ng lupa, ng mga kapanahunan, ay makikilala at makakalapit sa Panginoong Hesukristo at magkakaroon ng tinatawag na relasyon sa Kanya. So, napakalinaw na meron ditong pagtatalaga, mga mahal kong kapatid. Merong pagpili na ginawa ang Ama. So, meron akong nais na basahin. Ang 1 Peter chapter 1, verse 3 hanggang verse 12. Para makatipid tayo sa oras, kasi malimit na rin naman natin itong basahin, nais ko itong basahin sa ISB. Ang KJV ay malalim na English, malalim na translation mula sa Gregong manuscript ng unang panahon. At pinagpala ako ay nagbabasa na mula sa ISB version, mga kapatid. Tulungan mo ako, Sir Mary Ann. Yeah. Beginning at verse 3. Okay, sabi sa verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus, the Messiah. Because of His great mercy, He has granted us a new birth. So gusto ko pong habang nagbabasa tayo ay namnamin niyo yung mga bersikulo, mga kapatid. Sana po ay magkaroon kayo ng kaugnayan sa mga talatang babasahin natin. Sabi diyan,
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus, the Messiah or the Savior. Because of His great mercy, He has granted us a new birth, resulting in an immortal hope through the resurrection of Jesus, the Messiah, from the dead. So dahil daw po sa dakilang kahabagan ng ating Panginoong Jesucristo, hallelujah, ay pinagkalooban tayo ng tinatawag na new birth or bagong kapanganakan or naging experience na nagresulta ng isang walang hanggang pag-asa. Ang ganda, di ba? Dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, sabi niyang purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na tagapagligtas, na dahil sa kaniyang dakilang habag ay pinagkalooban tayo ng bagong kapanganakan na nagresulta ng walang hanggang pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus na tagapagligtas mula sa kamatayan. So, una, He has granted us a new birth. Yan ay part ng election at ng predestination. Sa verse 4, and to an inheritance kept in heaven for you that can't be destroyed, corrupted, or changed. So pangalawa itong mahalagang bagay sa pagpili at pagtatalaga ng Panginoon, mga mahal kong kapatid. Una, binigyan tayo ng tinatawag na new birth. At dahil sa new birth na yan, dahil sa born again experience, dahil sa Espiritu ng ating Panginoon na tinanggap natin, na paunang pagtanggap natin, na tinatawag sa Episo 1:13 na 14 hanggang sa mga sumunod na mga talata na earnest of our inheritance. Paunang karanasan sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Panginoon ay nagtaglay tayo ng walang hanggang pag-asa. Napakasarap niyan, mga mahal kong kapatid. Walang hanggang pag-asa. Alam niyo po ba kung bakit ako napadako sa paksang ito? Bakit pa ako nagtungo sa pagbubulay sa paksang ulit ito ng predestination? Sapagkat nung mga nakarang araw ay naapektuhan po ako sa nangyaring balita na nabalitaan ko po sa Naga City. Kung kayo ay aware at updated sa nangyayari, nung mga nakaraan lang nakakasabi ako na anong nangyayari sa panahon natin? Sunod-sunod ang krimen. Sunod-sunod ang patayan, ang mga pinapatay. Dito sa atin, naranasan natin mismo. Nung nakaraan, may nabalita sa may Panikwason. At nung nakaraan, ay may nabalitang 2 babae ang pinatay. Sinong aware doon sa news? Diba? Ang apelyido ng 2 babae ay Divina Grace. Divina Grace. Akala ko nga pangalan, yung pala ay apelyido. At ang 2 babaeng ito ay magkapatid, mga mahal kong kapatid. Actually, nagbulay-bulay din ako patungkol sa kasalan, sa pagpili ng magiging asawa ng mga kababaihan natin, dahil related pa rin sa mga paksang tinalakay ko. Sapagkat ang pumatay doon sa 2 babae ay yung kinakasama ng isa sa kanila. Nag-live-in sila, at gusto na po ng babae na makipaghiwalay doon sa lalaki pero ayaw niya. Kaya nagawa niyang patayin yung kanyang kinakasama at pati na po yung kapatid na bunso, yung kapatid na sumunod sa kanya. Nung una, wala lang sa akin yun. Kumbaga normal na may nangyayaring mga patayan at naisip ko na lang, sunod-sunod ka ako yung patayan. Pero ang talagang tumatak sa akin, mga mahal kong kapatid, na mayroong impact at bigat sa puso ko upang magbulay ako, ay nang ibalita nung isang balita na pambikol na news kung ano yung message ng lalaki doon sa kanyang kapatid at ipinapaabot doon sa mga magulang.
Pakisabi na lang po ate, kay mama, kay papa, kay tata, kay mama na ganito, ganyan. Nagbilin siya. Nabasa niyo ba? Nagbilin siya. Pero yung tumatak sa akin, mga mahal kong kapatid, ay yung kanyang isa sa mga huling sinabi niya. Sabi niya, pinilit kong mapalapit sa Diyos. Ginawa ko ang lahat, pinilit kong mapalapit sa Diyos, pero walang nangyari. Ito siguro ang destiny ko. Nabasa niyo ba? At doon ako, kumbaga merong talagang tumimong sa puso ko na ginawa ng taong ito na mapalapit sa Diyos. Sinikap niya na mapalapit sa Diyos. Sinikap niya na magbago. Kumbaga nagbulay na ako. At hanggang sa tiningnan ko na ang mga tao, lumawak na ang aking pagbubulay. Hanggang sa binigay ng Panginoon ang mga pagpapahayag niya muli ng kanyang mga salita. Na walang magagawa talaga ang tao, mga mahal kong kapatid. May mga tao na gustong mapalapit sa Diyos. Makilala ang Diyos. Pero kung hindi sila itinalaga doon, darating ang araw na kahit kunting pag-asa ay mawawalan sila. At alam niyo po ba kung anong ginawa ng lalaki, mga mahal kong kapatid, huling update sa balita? Patay din siya. Kaya sabi doon sa message, ate, baka habang binabasa mo to, wala na ako. At nung isang araw, pinuntahan na ng tatay yung bangkay na nakita doon sa kabusaw at na-found out na yung lalaking pumatay doon sa dalawang babae, patay na rin. So yung tumimo po talaga sa akin, mga mahal kong kapatid, ay yung sinabi niya na sinikap kong mapalapit sa Diyos. Pero nakagawa ako ng kasalanan na walang kapatawaran. Sabi niya, ito siguro ang destiny ko. Siyempre, nakakalungkot, mga kapatid. At yun ang nangyari, sa malamang, yun ang kanyang paniniwala, yun ang kanyang naranasan, yun ang naging end ng kanyang buhay dito sa lupa. So that's part of his destiny. Kaya napakapalad ng mga tao na kagaya ng binasa natin sa diyan, mga mahal kong kapatid, na pinapalapit ng Ama sa ating Panginoong Jesucristo. Napakapalad ng mga tao, napakapalad natin na nakilala natin ang ating Panginoon na tagapagligtas, mga mahal kong kapatid. Na bagamat oo, marami tayong mga kahinaan, marami tayong pagkukulang, marami tayong pagkakamali. Sabi doon ng lalaki, mga mahal kong kapatid, nagawa daw niya yon dahil tatlo yung binanggit niya na reason. Depression, anxiety, and stress. Yun lang yung naging reason niya. Hindi na daw po niya nakayanan dahil sa depress, sa anxiety, at sa stress kaya daw niya nagawa yung bagay na yon. So hindi niya nakayanan yung pagsubok na nararanasan niya sa kanyang buhay. At kung minsan, tayong mga mananampalataya, kapag dumaraan din tayo sa maraming mga pagsubok, mga pagkakamali, mga mahal kong kapatid, may mga pinaglalabanan na tayo na tila ba hindi natin mapagtagumpayan, na tila ba yung buhay natin dati ay buhay pa rin natin ngayon. Nakagaya ng sinabi ni Brother Kelvin na kung mag-i-examine tayo, ano yung buhay natin dati sa buhay natin ngayon? Meron bang pagkakaiba? Well, sa aking pagbubulay, may mga bagay na tila ba ganun pa rin. Hindi ko po alam sa inyo, mga mahal kong kapatid. Marami nang nagbago, pero sadyang may mga bagay na nasa pagkatao natin, sa lamang ito, sa katawang ito, na tila ba yung sumpa ng kasalanan ay nariyan pa rin na gapos at alipin ang marami sa atin. At kung tayo ay magiging mapagbulay at may kapahayagan at kaalaman sa kalooban ng Panginoon, alam natin kung anong nais ng Diyos sa atin. At kapag nakikita natin yung mga pagkukulang natin, mga kapatid,
Pag hindi natin nagagawa yung kalooban ng Panginoon, andun yung bigat. At kung hindi natin lubos na mauunawaan ang kalooban ng Ama, kung bakit kinakailangang isugo ang ating Panginoong Jesucristo, bakit kinakailangan niyang magkatawang tao, bakit kinakailangan niyang mag-alay ng kanyang buhay, kinakailangan niyang mamatay at muling mabuhay. Sapagkat kung wala ang ating Panginoong Jesucristo, wala tayong magagawa, mga kapatid. Yeah. Basic ito, pero isang napakagandang pagbabalik tanaw, pagbubulay-bulay na ibinigay ng Panginoon sa aking puso. Wala tayong pagkakaiba kay Adan, kay Eva. Wala tayong pagkakaiba kay Noah. Wala tayong pagkakaiba kay Moses o kay Abraham, mga mahal kong kapatid. Wala tayong pagkakaiba sa mga propeta. Kung marami kayong kilalang propeta, Brother Joshua Isaac, ilang propeta bang kilala mo sa Lumang Tipan? Brother Noel, ilang propeta po ba sa Lumang Tipan ang kilala niyo? Diba kung magbubulay kayo, ilang propeta ba yung kilala ko? At iba-iba ang naging buhay nila. Iba-iba ang naging kwento nila sa kasaysayan ng lupa. Pero lahat ng naging propeta ng Diyos, mula pa sa panahon ni Noah, kay Moses, lahat ng ito ay nagkamali, nagkasala. Lahat ng mga naging hari sa Israel, lahat ng halos ng mga naging hari sa Judah, yung pinagmulan na lineage ng ating Panginoon, mga kapatid, noong mga panahong nakalipas, nung nasa baba pa tayo, meron akong pinangaral na Destiny, yung title ko mismo, Destiny, at inisa-isa ko, mula kay Jacob, na kung saan nagmula ang 12 angkan, at mula sa 12 angkan, si Judah, na may matinding kasalanang nagawa, doon nagmula ang susunod na lineage. Tama ba? Hanggang sa dumating ang ating Panginoong Jesucristo sa 3 salin ng 14 na henerasyon. Sa mga kababaihan naman, lumitaw si Ruth, na naging asawa ni Boaz. At doon kay Boaz at kay Ruth, lumitaw na naman yung susunod na pagbumulan ng lineage ng Panginoon. At sino ba si Ruth? Nagkaroon ng unang asawa. Atras pa tayo ng konti. Yung naging asawa ni Judah, si Tamar. So both sa mga kababaihan at sa mga kalalakihan, kung titingnan natin yung naging buhay ng mga taong ito, mga mahal kong kapatid, tila ba questionable? At wala po tayong pagkakaiba sa kanila. Sa pisikal, kung ano ang meron tayo ay meron din sila. Pero kagaya ng introduction ko po kanina, mga mahal kong kapatid, kung meron mang malaking pagkakaiba, hindi kung anong dahil sa buhay natin na ito, kundi kung ano yung tinanggap natin. Sapagkat ang malaking kaibahan ay mamaya makikita nyo sa verse 12, yung gusto kong ipakita. Sapagkat hindi lamang mga propeta at mga Old Testament saints ang tumingin dito, kundi pati ang mga anghel sa kalangitan ay nagnasang makita ang hiwagang ito, mga kapatid. So ang kaibahan natin sa kanila ay hindi dahil sa iba tayo sa kanila. Parehas lang tayong tao na kagaya nila. Ang kaibahan natin, meron tayong, sa panahong ito ng New Testament, ay meron tayong mas malinaw na kapahayagan at realidad sa kalooban ng Panginoong Diyos na may kinalaman sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. So yan po ang wag niyong isasantabi at kalilimutan, mga mahal kong kapatid. Kinakailangan araw-araw malinaw yung relasyon natin sa ating Panginoong Jesucristo. Dapat ang lagi nating nasisiyasat, okay ba yung pananampalataya natin? Okay ba yung pag-asa natin sa ating Panginoon? So magpapatuloy tayo. Sabi diyan, resulting an immortal hope
through the resurrection of Jesus, the Messiah from the dead, and to an inheritance kept in heaven for you that can't be destroyed, corrupted, or changed. So ano itong inheritance na ito? Nung nakaraan, tinalakay ito ni Brother Jeric, mga kapatid. Pero ano kaya itong inheritance na ito na iniingatan ng Diyos sa langit, na hindi daw po masisira, na hindi makukurap o hindi mababago? Nasabi pa sa verse 5, through faith, you are being protected by God's power for a salvation that is ready to be revealed at the end of this era. So bakit yung title natin ay mystery, mga mahal kong kapatid? The mystery of God's election and predestination, sapagkat merong marirevealed. Ang mystery, kapag naintindihan at nalantad, mga mahal kong kapatid, ang tawag diyan ay revealed. Malinaw po ba? Merong mahahayag. Sabi niya, sa pamamagitan ng pananampalataya, na kayo ay iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan na nakahanda ng mahayag sa katapusan ng mga kapanahunan. So hindi lang yan basta kaligtasan na naligtas tayo, kundi yung fulfillment, yung kalubusan ng plano ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Sa pagpapatuloy sa verse 6, you greatly rejoice in this, even though you have to suffer various kinds of trials for a little while. So kayo daw ay nagagalak sa bagay na ito, bagamat pinapahintulutan ng Panginoong Diyos na magdanas tayo ng iba't ibang pagsubok. Ang mga pagsubok po ay hindi nagkataon lamang, mga kapatid. Sa KGB pa, if need be. Ibig sabihin, given ang mga trials. Ibinigay yan ng Panginoon para subukin ang ating pananampalataya. Pinahintulutan niya. Sa pagpapatuloy, sa verse 7, sabi dito, so that your genuine faith, which is more valuable than gold that perishes when tested by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus, the Messiah, is revealed. So nakadalawa na. Marireveal ang ating Panginoon, hallelujah, at marireveal din ang kaligtasan na para sa mga anak ng Diyos. Di ba? Nabasa nyo na kanina? Iniingatan daw tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng kapangyarihan niya. So kapag si Kristo ay na-reveal, kasama ang nobya ni Kristo na marireveal. Hallelujah. Sabi dito, though you have not seen Him, you love Him. And even though you do not see Him now, you believe in Him and rejoice with an indescribable and glorious joy. Because you are receiving the goal of your faith, the salvation of your souls. Ito na. Ito yung pinakamahalagang parte. Verse 10, verse 11, and verse 12, mga kapatid. Sabi diyan, even the prophets who prophesied about the grace that was to be yours, carefully researched and investigated this salvation. Tingnan niyo. Sa KGB po kasi malalim yan. Yung Old Testament prophets, mga mahal kong kapatid, sila Noah, sila Moses, lahat ng propeta. Sabi na Apostol Pedro, itong mga nanghulang mga propetang ito, nagsipanghula sila ng biyayang para sa inyo. Di ba? Para sa atin, New Testament saints, to the bride of Christ, they carefully researched and investigated. Inimbestagahan nila. Sa KGB pa, kung titingnan natin, pwede mong ilipat siguro, Sir Mary Ann.
Sabi sa KJV, medyo malalim kasi, of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you. So balikan natin yung ISB. Sabi diyan, itong mga propetang ito ay nag-research, mga mahal kong kapatid, at inimbestigahan nila ang kaligtasang ito na dala ng biyaya ng Diyos para sa atin. Hiwaga kasi ito, mga kapatid. Sabi pa sa verse 11, they tried to find out what era or specific time the Spirit of the Messiah and them keep preparing to when He predicted the suffering of Messiah and the glories that would follow. Sinubukan nila na tuklasin, hanapin, maalaman, maintindihan kung anong panahon, anong eksaktong panahon na kung saan ang Espiritu ng ating Panginoon na nagpapahayag sa kanila na merong pinapatangkulan na itong ating Panginoon ay magsasuffered, kinakailangan niyang mamatay, kinakailangan niyang ialay ang kanyang buhay, kinakailangan niyang magkatawang tao. Yung mga propeta nung unang panahon, hindi nila ito maintindihan, mga mahal kong kapatid. Ang meron lamang sila ay propesiya. Ang meron lamang sila ay mga, sabi natin, anino sa lumang tipan sa panahon ni Moses. Anino sa Torah. Sa mga kautusan na ipinasulat ng Diyos kay Moses. Hindi naging malinaw sa kanila ang hiwagang ito. Pero meron silang, dahil sa inspirasyon, sa mga bagay na ipinapahayag din ng Diyos sa kanila, sinubukan nilang hanapin ang kasagutan. They've researched. They've investigated it, mga mahal kong kapatid. Bakit kinakailangan ng Panginoon dumanas ng maraming karanasan sa ibabaw ng lupa? At pagkatapos ay susunod ang kaluwalhatian. Amen. In verse 12, it was revealed to them. Praise God. Sa kanilang masusing pag-aaral, paghahanap, pagsisiyasat at pag-iimbestiga, na-revealed sa kanilang isang bagay. Ano yung na-reveal sa kanila? It was revealed to them that they were not serving themselves, but you in regard to the things that have now been announced to you by those who brought you the good news through the Holy Spirit sent from heaven. These are things that even the angels desire to look into. May nakikita ba kayo, mga kapatid ko? Hindi po basta-basta ang bagay na ito na pinag-uusapan natin ngayong gabi. Na kahit daw po yung mga anghel sa kalangitan, ninasa nila, ginusto nila, at hanggang ngayon ginugusto nila na makita ang katuparan ng bagay na ito na itinago ng Diyos sa matagal na panahon. Inaabangan nila kung magiging ano kayo at magiging ano tayo. Yung mga hampas lupang walang kwentang tao, mga hintil, na sa paningin ng unang panahon ay kaaway ng Diyos, mga kapatid. Walang kaugnayan sa Diyos. Sabi pa ni Apostol Pablo, wala sa atin ang pagka-Diyos. Ang mga pangako ay wala sa atin, ang tipan ay wala sa atin. Ang anak ay wala sa atin, lahat ay wala sa atin. Hindi tayo bayan ng Diyos. Hindi tayo mahal ng Diyos. Pero meron palang malaking eksena na magaganap sa huling mga araw. Nalulubusin ng Diyos ang dakilang hiwagang ito, mga mahal kong kapatid, na ang pinaka-main character ay ang nobya ni Kristo. Yung title ko nga dapat dito, yung title ko nitong unang naisulat, The Bride of Christ is the mystery of Christ revealed. Ang nobya ni Kristo, ang kahayagan ng hiwaga ni Kristo, mga kapatid. So meron daw pong na-revealed
sa mga propeta nung unang panahon. At ang inireveal sa kanila, yung kanilang ginagawang pagsisiyasat, yung kanilang pagtatrabaho, yung kanilang mga propesiya, mga mahal kong kapatid, yung kanilang mga pagsulat o ano pa mga bagay na kanilang ginawa ay hindi para sa kanila. Yung mga naisulat ng mga propetang ito, yung sinikap nilang maunawaan, ay hindi para sa kanila, kundi para sa atin. Amen. Di ko alam kung mayroong umihipo sa puso nyo, mga kapatid. Hallelujah. So merong mahayag sa huling mga araw na ito, at ito po ay may kinalaman sa pagpili ng Diyos sa pasimula pa. So nais ko pong bumasa ng quote, first quote, Sir Mary Ann, bago tayo lumaot sa paksa ng propetang adoption. Yung first quote natin, sabi dito ng propeta ng Diyos, listen to this, starting at paragraph 106. Sabi dito, predestination looks back to foreknowledge. I mean election. So, binawi ng propeta. Sabi niya, predestination looks back to election. Election looks back to foreknowledge. And predestination looks to destiny. Past, present, and future. Nakita niyo po ba? Sabi dito, ang paunang pagtatalaga ng Diyos ay may kinalaman sa kanyang paunang kaalaman. Sa kanyang pagpili. Sabi diyan, ang paunang pagtatalaga ng Panginoong Diyos ay may kinalaman sa kanyang pagpili, at ang pagpili ay may kinalaman sa kanyang paunang kaalaman, at ang paunang pagtatalaga ay may kinalaman sa magiging destiny ng isang tao. So naniniwala po ba kayo, mga kapatid, na meron tayong destiny? Kaya lang, anong destiny yung meron tayo? Kung sisiyasatin natin yung buhay natin. Kaya sa pagpapatuloy muna, sabi ng propeta, don't forget that election looks back here. Here it is. Sabi niya dito, I was a kukulver. At sinerge ko po kung ano yung kukulver na yan, mga mahal kong kapatid. Yan po ay isang uri ng Ano po yung kukulver? Sino nakakaalam? Ang kukulver po, mga kapatid, ay mortal na kaaway ng trigo. Yan po ay marami po yan na patulis. Yan po ay isang uri ng damo. Isang uri yan ng damo na maraming, kung alam nyo yung arakiak, alam nyo arakiak? Di ba parang anong hawakan yung arikiak kasi parang daming matulis na balahibo sa kanya. Pwede nyo i-search yan pwede mo ipakita, Sir Marian, para lang magkaroon kayo ng idea. Punta ka nga sa Google, di naman tayo nagmamadali. Kasi ito ay pag-aaral. Kukulver, Sir Marian. So habang tinitingnan, Sir Marian, mawawala kasi tayo dito. Sige, tingnan mo muna. Pakita natin. Yan. Kahit okay na yan, kasi kita nyo naman, di ba? Yan po yung kukulver, mga kapatid. Isumungha. Yan. Nakakakilabot, di ba? Yan po ay mortal na kaaway ng trigo. Okay, balik tayo. Sabi ng propeta, I was a kukulver. I was born in sin, shaped in iniquity.
come to the world speaking lies, born amongst sinners. My father and mother and all, my whole family, sinners. I was a co-culver. But all of a sudden, I become a wheat grain. That is mystery. Pinagbulayan ko yan, mga kapatid. Akala ko pag trigo, pag damo-damo. Pag tupa, pag biik. Pero sabi ko, anong ipinapakita ng propeta dito? But all of a sudden, I become a wheat grain. How did it happen? What is that? Sinagot niya ng election. God, before the foundation of the world, elected that co-culver was to become a grain of wheat. Mas matindi yan, mga kapatid. Hindi na po yan kayang i-explain ng science. Paano magiging trigo ang damo? Kahit nga po yung apa. Di ba? Pag apa ka talaga. Pero sabi ng propeta, sa pagpili ng Diyos sa kanyang paunang kaalaman, pinili niya ang damong ito, that co-culver, na magiging trigo. At sasabihin na ngayon, now I know I am a grain of wheat because I am saved. How do I do it? Look back and see that He predestinated it long time ago. By foreknowledge, He seen that I would love Him. So He made a propitiation through His own Son, that through Him I might become from a co-culver to a grain of wheat. Now, where am I at now? I am saved. I'm walking in the grace of God. What does predestination look? To destiny. Where will He take me to, and where I am going? Amen. That's got you. There you are. May imposible ba sa Diyos, mga kapatid? Kung ang damo ay pwedeng maging trigo. Sabi pa ng propeta, mga kapatid, kahit anong gawin mo sa baboy, kahit paliguan mo yan, baboy yan. Ang kalabaw, kahit anong gawin mo sa kalabaw, kalabaw yan. Ang leon, kahit anong gawin mo sa leon, leon yan. Pero sabi niya, kapag ang nature at espiritu ng kalapati ay pumaroon doon sa baboy, ang baboy na yon ay magiging malinis na. Ibig sabihin, may kinalaman yung nature na naroon sa hayop, naroon sa tao, at walang imposible sa Diyos kapag ang nature, ang spirito niya ang inilagay niya doon. Kaya nga yung mga baboy na gustong i-possess ng mga evil spirits, alala niyo? Anong ginawa ng mga baboy, mga mahal kong kapatid? Mas ginusto na lang nilang tumakbo at tumalon sila, nagpatihulog sila sa bangin, kaysa sa mapuspos sila ng masamang espiritu. At sa palagay nyo, ang mga baboy, hindi tinalaga ng Diyos? Sino man daw na naging mabuti sa bride, may bahagi. Araw-araw yung pagkain ng baboy. Di ba? Well, pag tinignan kasi natin yung baboy, napakasama ayon sa Biblia. Wala yung pagkakaiba sa aso. Mas kapakipakinabang pa nga yung baboy, kumpara sa panahon natin, kumpara sa aso, mga kapatid. Sa Biblia, hindi itinuring na kaaway ng Diyos ang baboy. Ang aso, oo. Ang tingin ng Panginoon sa aso ay immoral. Tingnan niyo po, pagkakaiba ng baboy sa aso. Ang gawain nila, mas malinis po ang baboy. Pero saan ikinumpara ng Panginoon ang hintil, ang Gentile bride? Sa aso. Isang maruming aso, mga mahal kong kapatid, immoral na aso. Tapos yung immoral na aso, naging tupa.
Pwede ba natin palakpakan ng Panginoong Diyos? So wag kayong mako-confuse, mga mahal kong kapatid. Ito ay mga talinghaga, mga hiwaga na hindi to litra for litra. Hindi to word for word. Kundi ipinapakita una na walang imposible sa Diyos. Na kung ihimayin natin ang pangunahing ipinapahayag ng propeta ay yung may kinalaman sa laman na pwede ang nakikita doon sa kukulvar ay yung physical. Yung laman, yung buhay na hiwalay pa sa ating Panginoon, yung fallen nature natin. Tayo ay kagaya ng masamang damo. Tama ba? Yung old nature natin, yung dati nating pagkatao, yung makasalanan, yung makasarili, yung sinungaling, mga kapatid, yung nagagalit, yan yung masamang damo. Pero all of a sudden, sabi ng propeta, dahil sa ating Panginoong Jesucristo, naging trigo tayo. Namatay ang damo at ang tumubo ay trigo. Amen. Hallelujah. So walang imposible sa ating Diyos. Mula sa pagiging damo na walang pag-asa, isinugo ng Ama ang ating Panginoong Yesus, sabi dito, upang maging pampalubag loob sa ating mga kasalanan. At upang sa pamamagitan niya, sabi dito, upang sa pamamagitan niya, ang isang damo ay maging trigo. Sabi dito, kung babalikan natin, He made a propitiation through His own blood, through His own Son, that through Him I might become from a coculver to a grain of wheat. Sa quotation natin, Sir Marian. So tingnan niyo, may dalawang pangunahing mahalagang bagay nandito, mga kapatid. Una, ang Diyos na pumili at nagtalaga sa mga nagno-notes. Merong Diyos na nagpasya, merong Diyos na naglayon at nagtalaga ng mga bagay. At sa kaniyang kapasyahan ay pumili siya, mga kapatid ko. At ang ikalawang mahalagang bahagi ay yung pinagpasyahan niya. Ang Diyos ang pumili, siya yung unang mahalaga. At yung pangalawa ay yung pinili niya. Amen. Ang Diyos ang nagpasya, at meron siyang pinagpasyahan. Merong Diyos na nagtalaga at nagtatag ng mga bagay na ito. Mula pa sa paglalang. At merong mga tao sa ibabaw ng lupa. O sabihin natin mga taong nabuhay. Nandilalang sa wangis niya na ang mga taong ito ay naging mapalad. The one who being blessed, mga kapatid. Kaya yung una, may kinalaman sa Diyos. At ang pangalawa ay may kinalaman sa atin, sa mga tao. Nais ko pang bumasa ng mga talata sa banal na kasulatan, sa aklat ng Roma, kabanatang 9, mula 13, mga talatang 13 hanggang 25. So, pamilyar tayo dito, mga kapatid. Siguro dito ako magtatapos sa mga bahaging ito. So, nag-introduction pa lang tayo. Next Wednesday, Lord willing, ang titingnan natin ay ang mga mahalagang parte, yung tinatawag na God's sovereignty. Then ang pangalawa ay ang God's purpose. At ang sumunod ay kung para saan ang mga bagay na ito na ihahayag niya, i-reveal ng Panginoon sa huling mga araw. Okay. Romans chapter 9, verse 13, sa Tagalog na lang, gaya ng nasusulat, si Jacob ay iniibig ko, datapwat si Esau ay aking kinapuutan. Ano nga ang ating sasabihin?
Mayroon baga kayang kalikuan sa Diyos? Huwag nawang mangyari. Sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako'y maawa sa aking kinaawaan at ako'y mahabag sa aking kinahabagan. Kaya nga hindi sa may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa. Sapagkat sinasabi ng kasulatan tungkol kay Paraon, dahil sa layong ito ay itinaas kita upang aking maihayag sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalay may tanyag sa buong lupa. Kaya nga sa kanyang ibig, siya'y naaawa. At sa kanyang ibig, siya'y nagpapatigas. Sasabihin mo nga sa akin, bakit humahanap pa siya ng kamalian? Sapagkat sino ang sumasalangsang sa kaniyang kalooban? Ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa kanya, bakit mo ako ginawang ganito? O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapaliyok upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan, sa ikapupuri at ang isa'y sa kaihiya. So, putuli muna natin dito. Sa aking pagbubulay, mga mahal kong kapatid, alam niyo ba yung magpapaliyok? Alam niyo yung palayok? Yung magpapalayok daw ay gumawa ng sisidlan. Dalawang uri ng sisidlan. Yung isang sisidlan ay para sa kapurihan at yung isang sisidlan ay para sa kanyang kagalitan. Same material. Same hands. Same mind. Naintindihan niyo ba mga mahal kong kapatid? Isang Diyos na pinagmulan ng lahat, na nagtalaga at pumili. Kung nai-imagine nyo pa yung gumagawa ng palayok, mga mahal kong kapatid, ginawa niya yung isa para sa mabuting bagay at ginawa niya yung isa para sa kahiyahiyang bagay. Kung para saan yun gagamitin at kung sino ang gagamit. Katingnan nyo ang tao. May pagkakaiba ba tayo sa mga taong nasa labas? Wala. We are same material. Pag pinag-usapan ang panlabas, the physical, ang palayok. Pero kung ano ang ilalagay at kung paano gagamitin, may kinalaman pa rin doon ang pagpili at pagpasya ng Diyos, mga kapatid. Sabi niya, ano sa'yo kung gamitin ng isa para sa kahiyan? Sino ba ang gagamit? Ano ba ang ilalagay? Lason o pagpapala? Nasundan niyo ba? Salamat na lang sa biyaya ng Panginoong Diyos, sapagkat bagamat tayo kagaya nilang tao na nasa laman, mga mahal kong kapatid, same na putik, same na laman na mahina, pero may pinili ang Diyos para gamitin niya sa kanyang kaluwalhatian. Parihas na sisidlan, pero pinili niya ang isa para gamitin niya. Sa pagpapatuloy, sabi sa verse 22, ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag? Verse 21. Balikan natin yung verse 21. O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapaliyok? Same material mula sa putik at doon tayo nilikha sa laman. Ang ating unang magulang ay si Adan, the first Adam was a physical man. At ito ang dahilan kung bakit nahulog tayo, a natural man, mga kapatid. Merong tinatawag na first creation. Sa halamanan ng Eden, kung ang pag-usapan ay ang tao, may tinatawag na first race. At ang race na ito ay nagmula kay Adan hanggang sa dumating ang Israel at kinilala ng Diyos na espesyal ang lahi ng Israel. Pero Lord willing, next Wednesday, makikita natin ang sinasabi ng propeta about sa new creation and new race. So, di na po natin yan maaabot. Pero bago tayo magtapos, babasa pa ako ng isang quote mamaya. Tuloy muna natin. Upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri
At ang isa sa ikahihiya, ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiis ng malaking pagpapahinuhod sa mga sisidlan ng galit na nangahanda na sa pagkasira. So same material, same na kamay ng Diyos, ang humubog, ang lumikha, mga mahal kong kapatid. Pero darating ang araw na sisirain lang pala ito ng Diyos. At sino tayo para questionin siya? Sabi ni Pablo. At nagtitiis daw ang ating Panginoon, ang Diyos, ng malaking pagpapahinuhod. Pag sinabi pong pagpapahinuhod, pagpapasensya. Matagal lang, kumbaga, dapat hatulan ang mga taong ito. Itong mga taong masama. Sa panahon ni Moses, ang Egypt ay kalaban ng Diyos. Ang mga Ehipsyo, tama po ba? Ay kalaban ng bayan ng Diyos. Pero sa ating panahon, mga kapatid, may mga nobya ni Kristo galing sa Ehipto. Ang Babylonia, ang present Iraq, dati ay kaawayan ng Diyos. Pero merong mga nobya ni Kristo na mga Iraqis. So, sa new race yan, sa susunod na pagtatalakay natin. Pero nung unang panahon, meron lamang tila ba isang lahi na sinusundan, mga kapatid, merong pattern. Sa pagpapatuloy, basahin natin, sabi dito, at upang may pakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sidlan ng awa. Okay, balikan ko yung huling bahagi ng verse 22 para i-connect natin yung para sa atin. Sabi dito, nagtiis ng malaking pagpapahinuhod sa mga sisidlan ng galit na nangahanda na sa pagkasira. At upang may pakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa na kanyang inihanda ng una pa sa kaluwalhatian. Ano yung ilalagay ng Diyos sa sisidlang putik na inulma ng kanyang kamay? Si material, mga kapatid, awa, compassion, love, grace, and mercy. At doon naman sa isa, anong ilalagay ng Diyos? Yung kanyang kagalitan. Ito pala ay pagpili ng Diyos. Kung babalikan nyo yung kwento ko, kung bakit dumating ang paksang ito at nasa pag-aaral ang inyong kapatid, yung lalaki na hindi niya gustong pumatay, yung lalaki nung unang punong-puno ng pagmamahal na inibig yung kanyang kinakasama, yung taong marespeto, magalang at may pagkilala sa kanyang mga magulang, sa kanyang ate, na bagamat nakagawa na ng karumaldumal na kasalanan ng pagpaslang, ay nagawa pang magpaabot ng mensaheng humihingi ng tawad sa kanyang kapatid, ate, patawarin mo ako, nakagawa ko ng kasalanan. Walang kapatawarang kasalanan. Pakiabot na lang kay tatay at kay nanay. Andun yung paggalang. Pero saan napapunta yung lalaking ito, mga kapatid? Kaya maraming taong mabait. Maraming taong kung titingnan niyo makadiyos. Pero sa aking pagbubulay, lahat ng tao masama. Lahat ng tao mabuti. Do you believe that? Lahat ng tao mabuti. Lahat ng tao masama. Lahat kayo masama. Lahat tayo masama. Pero lahat din naman tayo mabuti. Try to meditate that. Kaya nga kahit gaano pa kabuti ng isang tao na makikita niyo, may kasamaan na yan. At kahit gaano pa kasama ang isang tao, may kabutihan yan. Pero pag pinag-usapan na ang pagpili ng Diyos, mga mahal kong kapatid, may kinalaman ng Espiritu na ipinangako para sa atin.
Yun ang magiging kaibahan. Sapagkat ang kabutihan ng tao, ang gawa ng tao na mabuti, sabi pa ng kasulatan, ito ay kagaya lamang ng basahan sa harapan ng Panginoon. Ang hinahanap ng Diyos Ama na kabutihan ay ang katwiran ng kanyang anak, na masusumpungan sa mga mananampalataya na may taglay na pananampalataya at pag-asa na mayroong malalim na relasyon sa kaniyang pinakamamahal na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga diba sabi ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid, sa iibig sa Kanya at susunod sa Kanyang mga salita, darating ang araw na iibigin din naman ng Ama. At ang ating Panginoon at ang Ama ay kapwa mananahan sa isang mananampalataya na umibig at nagkaroon ng malalim na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Lumago na pag-ibig sa pamamagitan ng pananampalataya at pag-asa. Sa pagpapatuloy, sabi dito, maging sa atin na Kanya namang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi naman mula sa mga Hintil. Gaya naman ang sinasabi niya sa aklat ni Isaias, tatawagin kong aking bayan na hindi ko dating bayan at iniibig na hindi dating iniibig. So diyan na po tutungo yung mas malalim pang mystery na ipinahayag ni Pablo, at iisa-isahin natin yung mystery sa Roma, mystery sa Colossus, mystery sa Episo, at mystery sa Revelation, mga kapatid. So next Wednesday, susundan natin yan. Last quote, tapos magtatapos tayo. Sa paksa ni Brother Branham na Hebrews chapter 6, number 2, paragraph 292, sabi dito, Paul said, let us go on to perfection now. We are talking about perfected. And if we will run this down, you will find out that perfected is the elected. Ang magiging sakdal daw ay sila lamang ng mga pinili. I will prove it to you in a few minutes by the Bible. It is the elected who God before the foundation of the world seen every one of them. And He sent Jesus to redeem that people. Amen. Hallelujah. So pag pinag-usapan daw ang perfection, ang kasakdalan, mga mahal kong kapatid, sabi ng propeta, ang magiging sakdal lamang ay ang mga pinili ng Diyos sa simula pa lang. So hindi mo to ginusto, hindi natin to ginusto, ito'y kagustuhan niya. Ito ay pinagpasyahan na niya sa pasimula pa. Sabi dito, it is the elected who God before the foundation of the world seen every one of them. Ito'y ang mga pinili ng Diyos bago pa itatag ang sanglibutan na nakita na niya ang bawat isa. And He sent Jesus to redeem that people, not the whole world. He wanted to, but He had to make a way for those. Hallelujah. He had to make a way for those. Sino yung those na ito? Nabibigyang daan ng Panginoon. Tayo. God will make a way for those na pinili ng Diyos sa pasimula pa. Sabi diyan, and the only way He could do was to send Christ that He might come the propitiation of our sins, that those who have been elected, He could bring to Him. So nalala nyo na yung binasa natin sa John, yung key verse natin, maliban na ang Ama ang nagpasya na palapitin ng isang tao sa ating Panginoong Jesucristo, walang magagawa ang sinuman. Kaya dito sa Kanya na may ibig, hindi ito sa Kanya na may gusto, ito'y sa Diyos na nagpasya sa pasimula pa lamang, mga kapatid. At para saan ang pagpiling ito? Para sa kaluwalhatian. Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Conclusion sa bahaging ito.
Tayo bilang mga Kristiyano, mga kapatid, may mga panahon na tila ba suko na tayo. May mga panahon na tila ba hindi natin alam yung gagawin natin o hindi na natin alam yung ginagawa natin. May mga panahon ng pagkalito, takot, pag-aalinlangan, mga kabigatan. May mga panahon ng paghahanap, mga panahon na gusto nating tumigil dahil sa iba't ibang mga karanasan na nararanasan natin. Mga pagkatisod. Kahapon lamang, noong isang araw, kanina, may kausap akong kapatid, kinukumusta ko. Sabi ko, bakit wala ka nung nakaraang linggo? Actually, kinumusta ko siya nung isang linggo. Kinumusta ko siya kahapon, isang araw, at kanina, kinumusta ko ulit siya. Sabi ko, ba't wala ka? At ang sabi niya, Kuya Ryan, meron pong dahilan kung bakit hindi pa ako nakakadalo o nakakapagsimba. Tinanong ko siya kung ano yung dahilan. Hindi niya masabi. At tayo'y dumaraan din sa ganung mga sitwasyon, mga kapatid. Yung iba ay dumaan din sa mga panahon na wala nang kagalakan na dumalo sa gawain. At pwedeng sa mga susunod na panahon ay merong mga manlamig dito. May mga pagsubok na tila ba hindi makakayanan. Hindi na kaya, susuko na. Hindi na makakapagpatuloy. At malimitin natin itong maranasan. Pero salamat sa Diyos, hallelujah, sa biyaya niya, na bagamat ilang beses natin tinangkang tumigil na at sumuko, andito pa rin tayo. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid? Yung tila ba ayaw mo na, suko ka na, pero andito pa rin tayo. May humahatak, may tumatawag, at patuloy na nangungusap sa ating mga puso. At ito yung biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At kung meron mang tungkulin ng mga mananampalataya sa huling mga araw na ito, mga kapatid, sa sulat ni Santiago, kapag ang isang tao ay merong naipanumbalik na kapatid na nawawala sa tamang paglakad sa pananampalataya, nagliligtas siya ng kaluluwa at nagtatakip siya ng karamihan ng mga kasalanan. Ibig sabihin, habang tayo ay patuloy na naghihintay sa mga ipinangako ng Panginoon, ang titingnan natin ay ang patuloy na paggawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa atin. Sabi pa ni Brother Kelvin nung nakaraan, kung merong kapatid na nagkamali, nadapa, ibangon mo. At bawat isa atin ay merong responsibility na ibangon ang kapatid. Una sa iyong sarili, kinakailangang maging malinaw sa iyo ang kapahayagang ito na kung hindi dahil sa Panginoong Jesucristo, wala tayo, ang kapatid. At kung magiging malinaw ito na dahil sa Panginoon ka tayo nakakapagpatuloy at sa yung kailangan natin, magagawa din nating abutin ng iba. Yung mga nanlamig, yung mga nag-backslide, every time na hindi sila makakadalo ng gawain, hindi kainisan yung mararamdaman natin sa puso natin. Kundi meron kang responsibility na paalalahanan ng kapatid. Ipanauli mo siya. Amen. Ibalik natin sila. At kung meron bang unang dapat lagi nating pinapaalalahanan, mga kapatid, ang ating mga sarili. Pagpalay tayo ng ating Panginoon, tayo natin magsitayo, ating siyang palakpakan, mga kapatid. Sabi pa ni Haring David, kung maalala niyo, ini-encourage niya ang kanyang sarili. Lagi niyang pinapaalalahanan ang kanyang sarili. Ini-encourage ang kanyang sarili. So, yung mga pumunta sa harapan nung nakaraang linggo, nag-response sa panawagan. Alam ko, marami tayong pinagdaraanan. Binubulay ko yung mga kapatid na pinag-pray ko. May mga pinag-pray si Brother Kilvin, may mga pinag-pray din ako.
May mga first time na pumunta sa harap, iniisip ko, ano kaya ang pinagdaraanan ng kapatid na ito? Ano kaya ang isinuko niya sa Panginoon? At habang ako'y nasa pagbubulay, pwedeng yung kanyang isinuko ay hindi niya agad makita yung katuparan sa bagay na kanyang inihingi sa Panginoon. Pwedeng may mga kapatid na may pinagdaraanan, yung iba ay gustong lumago, yung iba ay gustong makalaya, pero after ng nangyaring gawain nung nakarang linggo ay tila ba wala pa rin. So hindi tayo doon nakasalalay, mga kapatid. Ang ating pag-asa ay ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang ultimate deliverance ng bawat isa sa atin. Every time na meron tayong problema, may mga pagsubok, may mga kahinaan na pinagdaraanan, ang Panginoon ang kailangan natin. He is our ultimate need. Hallelujah. He is our ultimate deliverance. Kaya ano yung punto sa unang bahagi ng ating paksa? Ipinapaalala sa atin, mga kapatid, na napakapalad ng mga tao na nakilala si Kristo. Napakapalad ng mga tao na nagkaroon ng relasyon sa Panginoon. May mga taong gustong makilala siya. May mga taong ginagawa ang lahat. Pero may mga taong mapalad na mismo ang Diyos Ama ang nagtalaga at nagpasya na ang taong ito isang araw in reality ay makikilala si Kristo sa kanyang buhay. Amen. Yung dating propesiya lamang sa lumang tipan na pinag-aralan ng mga propeta. Anong panahon? Kailan mangyayari? Nang Misaya ay magsasuffer, then after that, ang glory ay magpa-follow. Nahayag ang ginawa ng ating Panginoon at patuloy itong mahayag sa kanyang mga hinirang. Amen. Hindi pa po tapos ang kwento ng katubusan, ang kwento ng kaligtasan, mga kapatid. Wag na wag tayong lalayo sa ating Panginoon. Kalimutan nyo na ang lahat, wag lang siya. Baliwalain nyo na ang lahat, wag lang siya. Isakripisyo nyo na ang lahat, wag lang siya. Sabi pa ng propeta, He is the creator of the new creation. He is the creator of the new creation. So next Wednesday, Lord willing, magpo-focus tayo sa new creation. Ano ang meron sa new creation? At kung merong new creation, merong old, mga kapatid. Ano ang meron sa old? Actually, ang meron sa old, itong lamang ito. Yung laging nagkakasala, yung laging nagkakamali. Yung iniharap nyo sa altar nung linggo. Pero kung nakikita natin yung bago, kung merong bago, hallelujah, laging merong pag-asa. Actually, ang nakikita po kasi natin yung luma pa rin, mga kapatid. At kung minsan kay bigat, tila ba kay bigat, kahit man ako sa aking sarili, nararanasan ko, na kapag ang nakikita ko ay yung luma, sobrang bigat. Pero salamat, merong bago. At ang bagong ito ay merong kinalaman sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Nang ialay niya ang kanyang buhay. Nang siya'y mamatay at muling mabuhay. At pagkatapos ibinigay niya ang bagong karanasan,
Sabi pa ng binasa natin kanina sa ISB, sa sulat ni Apostol Pedro, dahil sa ating Panginoong Jesucristo, binigyan tayo ng immortal na pag-asa. Amen. Hallelujah. Tayo manalangin mga kapatid, yako natin ang ating mga ulo. So hindi pa po tayo tapos. Sama niyo sa panalangin ang pagpapatuloy ng paksang ito. Marami pa tayong dadaanan. Actually, yung mga sinulat ko dito, mga mysteries sa nobya ni Cristo. Hallelujah. At kung ano ang magiging kalagayan nila sa huling mga araw na ito. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa gabing ito, Panginoon, sa mga salita niyo na aming binulay at muling pinag-aralan. Salamat po sa patuloy na pagpapaalaala, Panginoon, na ikaw po ang gumawa ng lahat para sa amin. Bagamat meron din kaming tungkulin o responsibility, Lord, na dapat gawin, pero hindi namin ito magagawa kung wala ang iyong pangunguna, kung wala ang iyong banal na paggabay sa bawat isa sa amin, at kung wala po ang iyong mga salita, dakilang Diyos, na patuloy na ipinapaabot sa amin. Salamat sapagkat nakita namin sa gabing ito na may mga taong mapalad, Panginoon, na tanging sila lamang ang makakalapit sa iyo. Ang mga taong ito ay hindi sila ang nagpasya sa kanilang sarili, kundi ang Diyos Ama na sa pasimula pa ng pagtatag ng lahat ng mga bagay ay nagawa niya na pong magdesisyon at pumili. At nakita na niya kung anong mangyayari sa mga unahan. Dakilang Diyos, maraming salamat sa gabing ito. Dalangin ko po na ikaw ang patuloy na magpaunawa sa bawat isa sa amin. Nagawa ko po ang aking maliit na parte, Lord, sa abot ng aking makakaya. Kayo na po ang bahala na mag-expound dito at patuloy na mag-reveal sa iyo pong mga hinirang sa dakong ito. Mangyari lamang, O Diyos, ang iyong sakdal na kalooban. Sa pagpapatuloy po ng paksang ito, ikaw pang patuloy na maghayag sa amin. At higit naming makita ang iyong layunin sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Kayo na po ang bahala. At patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo ang aming buhay, sa lahat ng aming pangangailangan, Lord, sa lahat ng aspeto. Nalalaman niyo po ang lahat, Panginoong Diyos, at magawa niyo pong ipagkaloob at isakatuparan ang mga bagay na ito para sa kaluwalhatian at kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po. Sa iyo namin patuloy na pinagkakatiwala ang lahat. Patuloy kang pinapasalamatan, pinupuri, at ang lahat ng ito'y aming dalangin at samo, hinihiling sa iyo lamang. At sa iyo pong dakila at banal na pangalan naming Panginoong Jesucristo. Everybody says Amen. Amen and Amen. Ating palakpakan, minsan pa, ang ating Panginoon, mga kapatid.